Hi guys, good evening. Good morning na pala. So, may gusto lang akong i-share for the passing days na sa hindi nakakaalam na nag-practice ako ng customary law sa Olongapo 2022 hanggang mag 2023 sa Olongapo is Bahak-Bahak, and then we traveled the Mindoro, and marami akong alam na nalaman, mga hindi alam na nalaman doon na ganun pala yung ganun pala yung batas, ganun pala yung maling turo na ginawa at iniwan sa atin ng mga sistema. So, marami akong naririnig na tungkol sa paninisi nila sa mga ancestral or sa mga ninuno natin, na kasalanan ng ninuno natin, pero mali po yun. Hindi po totoo yun. Ang totoo, ang mali ng nagsabi na yun is yung sistema. So, paano ko ba i-explain yun? Meron tayong batas sa IPRALO na Republic Act 8371 sa Section 65. Share ko lang na Section 65 is under primacy law, should be followed. And under Section 13, we are self-governance. Yung kaya mong pumunta sa korte, magpasa ng ganitong hinanain na hindi sinusunod ng sistema, ng batas, na hindi nila sinaulo yung ignorance of the law excuses no one. So dapat ang gagawin dapat talaga doon is alamin nila ano ba yung batas na yan, babasahin nila. Kumbaga parang insulto sa kanila yung basahin, intindihin nila yung mga ganung bagay. Nagiging parang tanga na sila sa mga ganun. Kaya masusunod na yung alam nilang inaral o tinandaan nila. So, Section 19, we are independent. Lahat tayo independent. We have own jurisdiction. Whoever you are, don't forget that ito na nga yung gusto kong sabihin, that the indigenous people, we have own self-governance. Hindi ibig sabihin na inaprubahan ng Kongreso, inaprubahan ng Senado, inaprubahan ng Presidente, doesn't mean applicable to the jurisdiction of the native-born Filipino. Take note, dalawa ang Pilipino. Take note yan, dalawa ang Pilipino. Tandaan nyo to. Local native at imported native. Kayong imported native, gawin ninyo. Kaming local native, exempted kami dyan. Kasi, local native, exempted dyan. Exempted kami dyan because we are outside jurisdiction. Di ba, naalala nyo nung pandemic at nung pandemic, di ba, nagkaroon ng
bakunahan, nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng mga kung ano-ano ba ever yung mga pinasa nilang batas ng korte, ng mga senado, yan. Kasi alam nila yung ano alam nila kung paano nila papatayin yung tao sa ano, sa sa magandang paraan. Kasi nga alam nila gising na yung tao, gising na sila. Yung House Bill 6522, ayan na yan, isa na yan, pamatay na rin yan. Ang batas na yan ay papatayin lahat ng tao. Hindi tatayo sa kanilang constitutional rights. Kasi nga, maraming mga bayad ng bayad. Sige, bigay doon, bigay dito, bigay dyan. Sa mga binayaran sa mga binayaran na kinasong ganito, hindi nila alam na yung nagpasa na yon, yung nagpatupad na yon, abogado man yan, korte, hindi nila alam kung paano nila tayuan, labanan, tanggalan ng lisensya, tanggalan ng maraming mga haka-haka na ganyan na sinunod ng mga tao na hanggang sa generation na tinaas na nila yung mga gantong tao, yung mga kung ano-ano sinasabi nila na ito yung sundo nila, halos naging isa silang mga parang, alam mo yung pinatay na sila sa kalahati nilang pagkatao dahil sinunod nila itong batas na to, sinunod nila itong patakaran na to, hindi nila muna pinag-isipan, inalam kung bakit at kung batas na to, tama ba to, hindi sila naniniwala sa Diyos, yun lang. Kaya, dito sa tribal customary law, bawal ang mga takot dito. Ang takot, patay. Kung ikaw ay mayaman department o mahirap department, and good luck to us. Sa mga marunong at sa hindi marunong, itong IP law, hindi ito pinipilit. Kung ikaw ay mayaman department o mahirap department, ito ay desisyon ng kamatayan department at buhay department. Mamili sila. So, syempre, pamimili sila Pagpipilian nila kung ano yung susundin nila. It's either na magtatanong sila, mag-aaral sila, manonood na lang sila, mga away na lang sila sa kapitbahay na walang tigil, nakakaaway, kakabunganga, kakaparinigan, hindi na nila alam. Kasi nga, wala silang knowledge sa system na tinatakbo nila. Kumbaga parang one-sided lang sila. Then, parang, ikaw lagi tama, sinabi mo sa mga senado. O sige, tama ka, right. Kung sabihin ko sa'yo, left ka, left. Di ba? Ang ganda nun. So, paano mako-cover ng IP o indigenous people, Pinoy ang mga nanonood sa atin ngayon? Be simple. Philippine Constitution, Article 5, under citizenship, all are born natural, born Filipino, naturalized, born Filipino, nasa sa atin yun. Kung under citizenship, all are born natural Filipino, natural born Filipino, kung ano namang iniisip ng mga tao, nasa sa atin yun. Sa mga below 18 years old, we have parental control above 18 years old at political suffrage. Such yan. Political suffrage bilang citizen of Republic of the Philippines. Obligasyon natin gawin at anong mga batas na para sa atin. Dapat obligasyon natin gawin kung anong mga batas na para sa atin. Ano ba? Ano ba yung batas na para sa atin? Isipin nyo. Siyempre, inalam natin sa utak natin na bawal to. Binagbawal ang barangay kasi utos ng nakakataas sa gobyerno daw.
At iniisip din ng iba na yun nga, nireport niya kasi may ginawang hindi may ginawang ganitong bagay. Kumbaga parang kung wala kang alam sa batas na inilunsad nila, imangmang ka na. So, ang gagawin sa'yo, kukulong ka. O gagawin sa'yo, papatawan ka ng malaking penalty na babayaran. Maabot ng mga 100,000 yan. Murder, kung ano binibigay na bibintang sa'yo na ito yung kaso mo, sila na decision para sa sarili nila. Parang nasusunod na talaga sa kanila yung batas na alam nila na hindi nila sinuri ng maayos, hindi nila inintindi, hindi nila kinulungan, so nagbayad na lang, pinag-alala lahat ng buong pamilya sa buong angkan mo. So, yun ang practices natin mga Pilipino. Alam mo na, mga Pilipino. At yun nga, tatanungin kita kung anong batas nga yung para sa atin. So, para sa atin na ginagawa para patayin ka. Yun. Anong batas ang ginagawa para dayain ka? Dayain ka. Kasi nga, ginamitan ka ng psychology foolishness. Yan. Psychology foolishness. Anong batas ang ginagawa para dayain ka? O anong batas para ma-exempted ka? Yun ang isipin mo. Ang batas na ma-exempted. Siyempre, iniisipin mo kung exempted ako, Republic of the Philippines nga, mataas yan kasi maraming binagong buhay dahil sinunod nila yung batas. Yun ang pagkakamali mo. Yan ang mali, ang alisin mo sa thinking mo, yung mga ganong takbo ng utak mo. So, dapat, kung may rehas, may kalayaan. May kalayaan, may paninindigan. May paninindigan, may responsibilidad. May responsibilidad, may maayos na pamumuhay. So, saan ka doon? So, kung pipiliin mo lahat yan, dapat ang piliin mo yung exempted ka sa una. Yun, rehas. Then sa rehas, yung wala ka, kasi, yung rehas, yung wala kang kalayaan gawin to. Wala kang kalayaang isipin to. Wala kang kalayaang sabihin to. Wala kang kalayaang makuha to. We are all wealthy citizen. Yun talaga nakasulat sa Bible. Walang dad. Meron mga mahihirap kasi nga we are all blessed because of the kasi itong kung pag-uusapan natin tungkol sa mga usapin na ganyan, mga mga usapin tungkol dyan, dapat talaga sinusunod nila yung Diyos, hindi yung gawa ng tao. So yun nga, paano ko sinabi na exempted ka na kung exempted ka na kung kilala mo ang Diyos. Yun na nga, yun ang pag-uusapan natin. Under subordination law of representative type of democracy, the voting. Yan. Maraming tao na ginagamit ang simbahan para sa botohan. Sinasabi nila tulad ng mga sinasabi ko sikat na simbahan na to, kung ano yung impluwensya nila, yun ang kakapitan nila. So, nasa sa inyo yun. So, democracy, the voting public is only petition, praying and pleading. Yan.
So, dapat talaga ang thinking ng mga tao, violation na yun eh. Yung gagamitin mo yung religion, lumapit ka sa religion, nagpa-pray over ka, na suportahan ka, mali yun. So, sa Diyos pa lang, ano na yun, parang insulto na yun. Kasi hindi ka nagtiwala sa sarili mo, hindi ka nagtiwala sa ano mo eh. So, pinablik, inano mo pa siya, parang ipinablik mo pang, uh, parang pinablik mo pang, na, tawag dito, wait lang na wala ko eh. So parang pinablik mo sa buong tao na ano na parang pinablik mo sa buong sanlibutan na makapangyarihan to itong religion, which is mali kasi ano eh, it's up to you na lang kung saan ka maniniwala, kung sa religion ba o sa Diyos mismo. Kasi marami nagki-claim na natalo siya eh, malakas na impluwensya nga yung nilapitan niyang religion. So masasira yung simbahan na yun. So hindi ko sinasali, ini-involve dito yung tungkol sa simbahan, kundi yung tungkol sa democracy voting. Type of democracy voting kasi nga marami na interpret to, kaya ginagawa nila, binabash nila yung mga simbahan, binabash nila yung bawat mga kung ano-anong mga sabi-sabi na pinataas to ng simbahan kaya nanalo. So ang kailangan is petition, praying, and pleading under the right of democracy. We are the ones of mandatorily implement it by way of People's Congress or People's Court. Aside from that we have indigenous law. Wag natin kalilimutan. Indigenous law. Yan ang para sa batas. Civil. Bago na itatag ang civil is meron ng indigenous law or indigenous practices. Kasi batas, sabi nila papel-papel lang yan, tinatapon lang yan, papel-papel. Sabi nila na yung walang patutunguhan, mukhang basurero, mukhang basura, mukhang hubad-hubad lang, sorry wala akong saplot. This is my lang naman, for my therapy, for my so yun na, balik na tayo doon na sinasabi nila, nilalait nila yung mga kung ano sa mga katutubo, like yung ginawa nila sa mga badyaw na namamalimos, ginawa nilang ganun. So parang feeling ko yung talagang malaki talaga yung naging dagok ng mga indigenous dyan talaga. Kaya nagkaroon ng batas talaga sa indigenous people. Since 1997, yan, which is primacy law. Yan ay primacy law. Ibig sabihin, kung meron kang primacy law, kahit wala ka pang direct democracy o representative democracy, you can exercise it. After all, sabi dito sa paragraph A, protect Filipino people. Ang tanong dito sa mga listener, Pilipino ka ba? Yun ang tanong, Pilipino ka ba? Yun. Paano ka naging Pilipino? Ang sabi dito, protect Filipino people. So, protect Filipino. Anong ginawa nila? Lagay ng batas sa na ikapamatay ng tao. Walang protect
people doon. Walang protect Filipino people. Ilan ang pirma ng direct democracy? 15%. 15% of the total of the voting population registered per barangay at minimum more or less 15%. Pwede magpatigil gamit pwede naman. Pwede magpatigil ng gamit or pwede magpatigil gamit people initiative. Like yung mga pupunta ng Senate, nagpapasa ng kung ano-ano, nagpapasa ng mga papasang batas or mga pwedeng initiative yun, pwedeng gawin yun ng sarili lang nila or kung sino man yung inatasan ng tribal leader or sino man yung naging knowledgeable about the primacy law like me, kasi ako nag-practice din ako ng nag-assert din kami sa Mindoro. Nag-assert din kami na gawin yung ayun nga, yung mga pinasecure ng lugar na yon, yung Mindoro, na bawal tayuan o bawal na mangisda sa mga mangingisda doon sa Mindoro. So ang naging dagok talaga doon is yung mga taong lumisan doon dahil pinaalis sila ng mga security guard, inulusan doon sila ng mga manager nila na bawal magpapasok, bawal na pinahirapan talaga sila hanggang sa umalis sila doon, naghanap ng trabaho sa Manila, so nawalan ng mangingisda, pinagtayuan ng ng oil company doon, kumalat yung doon nila tinatapon yung langis, kumakalat yung kaya nawawalan sila ng gana mangisda kasi nga yung mga isda lumalayo doon, hindi na umaangat at di na rin as in lumalayo na talaga sila. Alos wala na sila maisda, magamit, makuha na ng mga isda, mga yan. Dahil pinigilan sila ng mga gamit yung mga langis sa mga krodo sa dagat, kaya lahat ng mga ibang isda doon nagsimatayan, kahit maliliit pa lang, mga malaking isda, yung mga bangus, lahat, ang daming nawala na mga as in na sinira ng ayun nga, yung tinayo nilang doon, kung ano man yung tinayo nilang doon. So nagkaroon ng talaga ng problem sa nangyari na yon na stages sa kanilang kinatatayuan sa pamumuhay nila doon. Kasi ang alam lang nila yung congressman, senador, konsihal. Kaya ang problema sa Pilipino, hindi ko naman niya lahat dahil hindi nakikita Dahil hindi nakikita, hindi totoo. Kapag hindi nakikita, hindi totoo. So pag hindi nila nalaman, pag di nila narinig, sinabi lang ng narinig lang nila, hindi nila paniniwalaan. Yun namang nakikita, dahil nakikita, totoo pa rin. There's always a solution to challenges in life. RA 6735. These are the requirements. Section 5, to exercise the power of initiative or referendum, at least 10% of the total number of registered voters of every legislative district is represented by at least 3% of the registered voters. Therefore, shall sign a petition for the purpose, and the registered
with the commission. So, maraming mga way o purpose para makapag ma-registered ka. Kasi yung iba, ang akala nila registered na sila. Oo nga, registered na sila. Pero sa commission, petition, may purpose. Kaya ibig sabihin, meron tayong tinatawag na special registration. Verification of signatures. Meron din local referendum, may tinatawag na national referendum, or it will be done in that matter or manner. So, it will the help of under the Omnibus Election Code. Omnibus Election Code. Omnibus Election Code. It means like process and procedure. Masyado kasi kayong bilib sa mga congressman at senador natin. At kahit anong sabi-sabi nila, sige, masaya lang, goods tayo dyan, sige, pogi si senador, pogi si congressman, boto natin ito, maganda si congressman, kaya binoto ko yan, may tiwala ako dyan. Ngayon, tatanungin kita, nagkaanak ka, sa tingin mo, paano mo patalakarin papadedein yan? Syempre, kailangan, ikaw yung magiging example sa kanya. Ikaw yung lalakad para sa kanya. Hindi ikaw yung hahanga, papalakpak, ngingiti lang. Kailangan may gagawin ka. Kasi nga, hindi natin alam. Yun na nga, kaya nga may mga nagpoprotesta, nagwelga, yan. Kasi alam nila, gising na gising sila. Ikaw, anong gagawin mo? Kasi kahit killing softly or killing as roughly ka na, ano ka pa rin parang masaya ka pa rin parang killing you softly, di ba? Pinapatay ka ng unti-unti. Killing us abruptly, for example, okay na tayo dahil galing naman sa congressman. Siyempre, congressman Ano nga ba naman? Naka-uniforme, nakaputi, nakaayos, naka-makeup, kung ano-anong mga nagpaganda sa kanyang katauhan. Example, yun nga, okay na kasi congressman kung unahin kaya natin silang pagpapatayin at unahin natin silang baksinan. Yun, di ba? Sila yung maging example dapat. Bago nila ilunsad yung pagbabaksin na yan, sila muna pagbakunahin natin. Di ba? So, parang sinasabi ko dito, bago ka lumapit, bago ka pumunta, o bago mo tanggapin, dapat nakita mo muna sa kanya. Effective ba yan? Di ba? Effective ba yan? At syempre, hindi niya sasagutin. Kasi nga, killing you softly, roughly. Hindi mo alam kung paano ano yung sistema. Saka yan, tatakbo, iikot, yun. Ano ang mas mabilis? Direct democracy o primacy law? Isip. Siyempre, mas mabilis ang IPRA law. Kasi sa direct democracy, dadaan ka pa sa publicito or publicito, yes or no voting. Maganda ang batas ng Pilipinas. Ang problema, mga tao sa Pilipinas, mahilig sa butas ng ilong, butas ng inodoro, butas ng botones, butas ng bulsa. Kaya kung gusto natin ng pagbabago at hindi tayo papatayin, magmasid tayo. Parang mata ng lawig lang. Republic Act 6735. These are the requirements. Section 5, to exercise the power of initiative or referendum, at least 10%
10%. Ibig sabihin, meron tayong tinatawag na special registration. Verification of signatures, meron din local referendum. May tinatawag na national referendum, local referendum, or it will be done in that matter. Or it will be done in that manner. It will the help of under the Omnibus Election Code. It means like process and procedure. It will the help of under the Omnibus Election Code. Omnibus Election Code, sinabi ko na to. Yun nga, kasi nga, sa sobrang kaaningan natin sa congressman at senador, kahit na kung ano gawin sa atin, paano sa ating mga advertise, wala nga tayo napapakinabangan, sila lang yung nakikinabang. Killing us softly, killing us roughly, diba? Mabilisan lang, isang aksidente mo lang, isang drive mo lang, di ba? Kaya kung papatupad man nila yung mga ganyang kung ano-anong tuba ever nila yan, sila muna unahin natin, di ba? Kaya dapat magising na tayo sa katotohanan ng hindi natin nalalaman. Tandaan nyo na, always remember that. Lagi nyo tatandaan. Local, native, and local, native, and informative, informative, native. So, saan kayo doon? Local o importive? Sagot. Ano sa tingin nyo? Local native or imported native? Sagot! Ano ba purpose ng pagboboto natin? Di ba lahat tayo power of initiative tayo doon pag boboto tayo. Minsan pa nga makikinig pa tayo, magtatanong tayo. Minsan pa nga yung iba na kahit na lang. Kasi nga, may kalayaan tayong pumili. Hindi ka naman titutukan ng baril para bumoto eh. So, local native. Yan. Hindi imported native. So, ano ba talaga? Local native o imported native? Local o imported? Ano sa tingin niyo? So, national referendum or local referendum? So, dapat, national o local? Yan, kasi masyado kayong bilib sa mga congressman, senador. Di ba? Gamit na gamit ah. So, ayun na nga, dapat unahin muna natin sila. Sila muna ang aanuin natin tungkol dyan.
So, yun lamang ang gusto kong sabihin. Magandang umaga sa inyong lahat. It will be done in 1:01 a.m. Hi guys.